Eto na ang pinakagustong trade ni Lebron sa wakas. Mukhang wala na nga pong makakapigil pa sa Los Angeles Lakers, mga kapatid. Gagawin na nga po nila lahat ngayon para lang hindi muling masayang ang season na to. At ang malupit pa nga po sa gagawin nila ngayon, parang tahasan na nga po yata ang gusto nilang mangyari. Marami nga pong napataas ng kilay dito dahil bakit etong manlalaro na to pa ang binabalak nila. Gayong makailang beses ring binibwisit si Lebron ito dati. Pero ang sistema mukhang eto pa nga po ang gusto ni Lolo na manlalaro. Paano ba naman kasi, mga kapatid, siya na nga po at wala nang iba pa ang pinaka-target nila Lebron at Lake Show. Hindi na nga po magpapatumpik-tumpik pa ang LA sa pagkakataon na to at habang maaga pa rin para alam na rin nga po nila kung sino ang manlalarong dapat nilang makuha. Mukhang napag-isipan na nga po tong maigi rin nila Lebron dahil etong player nga po na to medyo masyadong mapisikal ang laruan at malimit rin ng gugulo ng mga play o sirain ang laro ng isang player. Isa nga po si Lebron sa nadali rin ito. Parang alagarnet ang taktika niya na psychological ang banat. Isiniwalat nga po ito mismo ni Dan Favale ng Bleacher Report na talagang nangunguna nga po ito sa listahan ng Lakers. Hindi na nga po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang tinutukoy nga po natin walang iba kundi itong maraming kagalit rin na fans na si Dillon Brooks. Siya na nga po ang napipisil at tila ibang taktika rin yata ang gagawin ng LA ngayon. Mukhang talagang paghahanda na to agad para sa playoffs. Hindi rin nga po maikakaila na maganda ang laruan ni Brooks nung nasa Memphis pa siya at nakapasok nga po sila sa playoffs noon. Bentang-benta nga po ang psychological na taktika na ginagawa niya sa mga player. Parang nawala nga po sila sa mga plano dahil panay nga rin po bulong ni Brooks sa mga tenga nila. Alagarnet nga po ang ganyang klaseng taktika. Naiinisin mo talaga ang mga player na binabantayan mo para mawala sila sa kanilang mga dapat gawin sa loob ng court. Parang bodyguard nga daw ni Lebron to pag nagkataon sa LA. Pero yun nga lamang din ang malalagas itong si Jared Vanderbilt, Gabe Vincent at isang 2031 first round pick. Marami nga pong ayaw sana sa trade na to dahil baka magkalat nga lamang daw to sa loob ng court at mabulilyaso pa ang mga play nila Lebron at Luka. Pero eto nga po ang mas gusto rin ni Lolo kapag maraming ayaw sa mga plano nila. Samantala trade ng Dallas para kay AD, goodbye Davis. Tahimik nga pong pinoposisyon na ng Mavs ang kanilang team para sa kanilang napakalaking move at klarong-klaro nga po na si AD ang centerpiece para maumpisahan na nila ang lahat. Halos hindi na nga rin po makapaghintay pa ang mga fans at dapat na nga daw talagang i-trade itong si AD dahil para nga daw walang impact sa kanilang team ang dating kaduo ni Lebron at bagkos nagiging pabigat pa dahil laging hindi nakakapaglaro dahil yun nga nang dahil nga po dito sa pabalik-balik niyang injury. Biruin mo ba naman, mga kapatid, siniwalat na nga po ng isang NBA insider kung ano ang gagawin ng Dallas para lang sa magiging kapalit nitong si Davis. Dapat nga daw at least merong isang batang may impact na talento ang dapat isama ng isang team para mapakawalan nila si AD. Dalawa ang nasa isip nga po ng Dallas at isa nga po ang kampi ni Curry na si Kuminga at itong si Zachary mula sa Atlanta. Ito na nga po ang tambalang Curry at AD pag nagkataon. Mukhang suko na rin yata sila dito kay Giannis dahil masyadong papresyo at halos gustong kunin na nga po lahat ng Bucks sa mga player para lang pakawalan nila si Greek Freak. Pero mukhang ayos na nga din po tong si AD para sa Warriors basta mabigyan lang nila ng tamang posisyon at limitadong minuto para hindi nga rin po basta-basta din ma-injured, diba? Bagamat mahirap nga pong matansya basta injured na nga po ang pinag-uusapan. Pero magaling nga po ang Golden State kung saan nila ipupwesto ang mga manlalaro para sa mas magandang impact sa kanilang team. Ito nga po ang kailangan nilang i-workout kay Davis kung sakali mang mapa sa kamay nila ito. Maaring ma-utilize nila si AD na mas efficient dahil nandyan nga po itong si Green na laging handang umagapay. Kumbaga hindi iaasa kay AD ang lahat sa ilalim.